Diba? Habang nag-aantay tayo sa tour natin. Tour tayo dito sa park. Sobrang aga ko. Oh, tingnan nyo. Ang ganda nung ano. May pa-gym sila sa park. Kasi yun lang yung akin. Hotel. Itong puti. Yun. Oh, may pa-exercise sila dito. Tapos magkakaharap. Ang main attraction. Ito ata yung leader. Sa gitna. Ang saya naman. Kaso wala nang gusto. So yan, we arrived na in Nazareth. First stop is the Church of Annunciation, where this church symbolizes the commemoration or the Annunciation from Angel Gabriel na Mary will give birth to Jesus Christ and will get married with Joseph. Yan. So, kita nyo naman dito sa church, since Church of Annunciation siya, it's all about Mary. So, these are all like the images of Mama Mary in different countries, like how they portray Mama Mary sa country nila. Kasi meron dyan mga galing ng Japan, Korea, na talaga makikita mo nakamukha nila. Meron Chinese. Actually, I'm looking for Philippines pero wala akong nakita. Or meron pero hindi ko na nakita. Ayan, remember, sabi ko China. Tignan nyo. Sikit si Mama Mary. Ang ganda. Ang ganda kaya nung pagkakagawa. Actually, hindi ko maalala kung ilan yung images dito sa loob. Kasi actually, itong pictures na pinapakita ko sa inyo is from outside pa lang ng church. Ayan po yung Korea, naka-handbook si Mama Mary. Parang sa lahat ng mga images na nakita ko, countries na naglagay ng mga images nila ni Mama Mary, Spain talaga yung maraming images. Kasi nga, diba, sila naman talaga din yung nag-introduce ng Catholicism sa Philippines from Magellan time. So, yung sa side door ng church, images to life of Mary and Jesus. But this is the life of Jesus Christ. See, you can see crucifixion from there. So, pagpasok mo, makikita mo to. They said this is a synagogue wherein they believe Jesus started to preach here. Kasi ito yung altar sa loob. Iba talaga yung feeling dito kung nakita ko. Kasi nakita niyo yung stairs doon. Yung nandun sa dulo. Yun daw yung stairs on the way dun sa bahay ni Mary. Because Mary is from Nazareth. Ayan, pag-akit namin ng first floor,
ito na yung altar, and then may nagkakandak ng mass, may nagse-celebrate ng mass. But as far as I know, it was in Italian maybe. Kasi mga puti yung mga yan. Then, nag-pray na lang ako. Tapos, mind you, yung talagang mga upuan nila, walang foam. So, kapag talagang nag-kneel ka, mararamdaman mo yung kahoy. I can't do nothing with you. So, after ng Annunciation, Church of Annunciation, punta na kami sa Church of Multiplication, wherein, dito daw sa church na to is, isa na naman siyang synagogue. Meron silang nakitang image dun sa tiles, wherein they saw 2 fish and a basket of 5 breads, wherein they said, Jesus multiplied this to feed 5,000 people. So, ito, may nakita kami sa labas. Hindi ko alam kung ano to. Parang upuan. Diba? Tapos, ito po yung, image na nandun sa loob. Then, this is part of Sea of Galilee. This is in front of a church of Primacy of Peter. So, meron ditong isang block ng stone wherein they said Jesus waited for Peter to come back nung nag-fishing sila. Tapos, sinabi ni Peter na wala daw silang nahuli. Ayan, ito po yung sa loob. So, sabi din nila, parang either dito or nandun sa labas, na stone na to ginamit nila para mag-breakfast. So, now we arrive in Capernaum, the town of Jesus. So, marami ditong synagogue kasi dito talaga tumira si Jesus Christ growing up sa bahay ni Peter. So, this is one of the synagogue. Sinasabi nila na dinadayo talaga si Jesus Christ dito kasi dito siya nagpe-preach dito sa lugar na to. Makikita nyo, ang ganda niya kasi makikita mo na preserve nila. And then, eto na yung town, yung mga kapitbahay ni Jesus noon. Makikita nyo, magkakadikit talaga yung mga bahay. Ang sabi is, ang naging bubong nila, kasi diba walang mga bubong yan, talagang haligi lang ng bahay. Ang sabi nila, clay daw yun. So, this is the house of Peter where Jesus lived. Na nasa gitna. So, parang sinasabi nila, may kwento sila dyan na parang sila yung powerful that time. So, ginawa nila ng church, yung sa ibabaw ng bahay ni Peter, which looks like a boat. Ayan po yung sa loob ng altar. Then, meron dun open area where you can see on top the house of Peter. So, this is the Sea of Galilee. So, makikita nyo, ang ganda ng lugar. Ang sarap ng feeling ng presko ng hangin, ng agos niya, hindi siya maamoy. At nakaka-relax siya. Then, kumain na kami dito sa mall na to. Diba? Siyempre, olives. And then, payat kasi talaga ako na nasa Israel ako eh. Charot! So, we pass by dates farm. So, hindi lang sila abundant with olives. They are abundant also with dates. And all other fruits. Then, we arrive at Yardenit, the baptismal site on the Jordan River. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And when he came up out of water, immediately he saw the heavens open and the Spirit descending upon him like a dove.
And a voice came from heaven, "Thou art my beloved Son, with thee I am well pleased." So, ito na yung Jordan River. They believe Jesus was baptized here by Saint John the Baptist. So, actually, hindi ganong maamoy yung river. Makikita nyo siya, may isda. Ayun, dun sa baba may fishes. Kasi buhay talaga yung river. Tapos, ang refreshing nung paglubog ko dyan. Tapos, habang pababa ako dyan, actually kasi medyo madulas siya dahil mabato. So, habang naglalakad ako dyan, I'm saying a little prayer. Since wala kasi kaming priest na kasama, so wala mag-officiate ng baptismal rites. So, I just said a little prayer while walking. Then yan, nilulub ko na lang yung sarili ko. So, meron kasi silang ibibigay na ganito, certificate. Pero, parang 10 shekels araw to. Certificate mo. Siyempre, picture-picture tayo. Change outfit ang lola nyo dahil mainit sa van. Sira yung van namin yan ng tour. Ayan, actually, olive trees are really abundant and important in the Bible. So, makikita mo madaming ganito. Then ito na, nakabalik na kami ng city. Diba, ang laki ng mga problema nitong mga to. Ang galing, no? What is this, my friend? Nectarine. Nectarine? Yes. Yeah, can I get, what's 790? Half? 100 grams? What? 790 is how many pieces? 1 kilo. 1 kilo? 1 ounce for 1 kilo. Ah, okay. Okay, we take 1 kilo. Ah, okay. Magkaya ng pera pero. One, two, okay. Statement at iba. Kakain tayong brusa. Kailangan natin bumalik ng main road. Punta tayo sa beach area nila. Kasi doon sa lalahad galing. Actually, hindi ko alam kung nasaan ako. Siyempre, naliligaw na naman ako. Ayan. Walang pindot-pindot dito para tong ano. Para tong Pinas. Pauwi na tayo. Lakad. Grabe. Sobrang liit lang talaga. As in. 20 minutes walk lang siya. Tapos ang ganda ng park ito. Si Sir Charles Park.
Sir Charles ko. Madami dito ang nakakagawa. Oh, di ba? Ayun na yung hotel ko. Sana. Yan na. Lapit lang, di ba? Gusto kakatuwa. Ang dami pa rin tao sa park nila. Unlike Abu Dhabi. Meron pa din, pero yung iba may naliligo pa nga eh. May naliligo pa sa beach. Pero ang daming topless. Ang dami naka-topless. Naka-topless, naka-bikini, lahat na. Tawid tayo. Time to pack. Uwi na tayo. Hindi masaya. Bilis. See you later.